Alright, what's up? Welcome back dito sa Bounce Back. So, nakapag-post tayo ulit. Ngayon, medyo iba ang muna natin, ang ipopost muna natin, no? Ang topic muna pala natin ngayon is all about a crisis. So, alam niyo naman yung crisis na nangyayari ngayon dahil sa gera sa Middle East ng Israel at USA versus Iran, na sa tingin ko ito yung planado siya. It's all planned, hindi siya biglaan. Tapos matagal na siguro talaga siya na nakaplano dahil yan sa chart. Dahil yan sa chart na nangyayari, na merong sobrang pag-angat ng market last year. So syempre hindi pwede kasing pataas lang na pataas na pataas na pataas ang market. So alam niyo ba yung S&P? So masyadong mataas yung S&P, no? Nasa 6,000 papunta na atang 7,000 yun. So that's why they need to make a Black Swan event. At itong gera na to ang ginawa nilang Black Swan event. So usually every March nagkaroon ng market crash. So maraming mga market crashes na nangyari simula pa noon. So I think 1939, before mag World War II, March nagkaroon ng market crash. And then ilang taon bago after that nagkaroon na ng gera, nandun na yung World War II. Then financial crisis din. And alam ko meron din sa 1970s. Meron na, hindi ko na matandaan kung ano yung 1970s. And then meron din sa 2008 and 1999, before the dot-com bubble. March din nag-start ang crash nun. And then the 2008 financial crisis, March din yon. And then the COVID, it's still March din yon. And then now the US-Iran war, it's March again. So it's March madness. So may mga ano kasi yan, parang ito yung pagkakataon ng Black Swan event nila. So hindi siya Black Swan event eh. Di ba ang Black Swan event parang yung biglaan na nangyari na ganun, boom. So parang yung pandemic nga, it's a Black Swan event, pero hindi. But it's not. It's all planned. Parang siguro may blueprint na parang may blueprint na naginawa siguro ang kung sino man ng mga makapangyarihan na yan. Meron ng blueprint na sinusunod na lang para kailangan maipatupad yun. So sa tingin ko kahit sino sigurong presidente ang umupo dun sa US ay ganun at ganun ang mangyayari na kailangan nilang sundin. So yun, medyo syempre sabihin nyo hindi mo nakapaniwala, pero ayun yung observation ko. That's my observation of the market crash, March madness market crash na tawag ko. So ngayon nung pandemic medyo nadali ako doon. Umangat naman yung market after the pandemic 2020. So market crash March, and then buti na lang nag-hodl ako ng mga cryptocurrency noon, hindi ko binenta. And pagdating ng 2021, boom, sarap, jackpot, all goods. But the problem is hindi ako bumitaw. Nag-accumulate pa rin ako, nag-accumulate although buy and sell, pero dapat pala that 2021 ay umalis na ako doon. Nagpahinga muna ako, nag-enjoy muna ako, ayusin muna yung mga dapat ayusin, but hindi ganun yung ginawa ko. So anong nangyari, bumili ako ng crypto, bumili ng mga NFTs. Yun ang the problema. So alam niyo naman yung mga NFTs, mga play to earn. Andiyan si Axie, andiyan si Binamon, ang dami ng mga yan. So lahat yung mga pinagbibili ko yun, at ang lalaki ng mga gastos ko doon. Magastos ako ng 300,000, 150,000, 200,000 para sa mga play to earn na mga yun. Meron pa din yung isa, yung Basketball Legends, and then yun, malaki din yung gastos ko doon. So tingin mo nasa 500,000. Ganun ako dati ka aggressive for that play to earn. Then yung ayan lang no, nagsara yung si Basketball Legend, naging rug pull. But then yung Axie, nandiyan pa rin si Axie, si Binimon, nandiyan pa rin si Binamon, nandiyan pa rin si My DeFi Pet, nandiyan pa rin. So ang maganda sa mga yan, nandun pa rin sila. Sa Rainbow Token, ang dami ko rin nun.
nagsara. Nag-rug pull si Haven Protocol, na-hack, nag-rug pull. Ang laki din ng investment ko doon sa Haven Protocol. Nasa more than 1 million ang investment ko doon. Nag-rug pull. Meron pa isa si Ion ba yun? Ion token ba yun? Basta yun, malaki din yun. More than 1 million din yung investment ko doon. Nag-rug pull. Hindi ko alam kung bakit sila nag-rug pull, pero ayun. So kaya mga losses natin na sa tingin ko mga nasa more or less nasa 10 million. Kaya nabaon ako sa utang. So ni-request ko kasi kay God dati, sabi ko, God, gusto kong bumalik sa maging back to zero tayo. Hindi niyang back to zero na niya ako. Kaya nagjo-joke lang ako. Hindi. Ayun. So ang may sakit doon is back to zero. Hindi lang basta back to zero, negative. Ginawa niya ako negative 4 million. Jeez. Pero ngayon nakakabayad na, medyo nabawasan na, tanggal na yung, nabawasan na natin ng Security Bank, HSBC, yung mga credit card na yan, medyo nabawasan na. Si Shopee, laki ng Shopee, 700,000 yun. Ang sakit nun, grabe. Niloan ko yun tapos parang ang patong na naging 900,000. Niloan ko yung 700,000, ang pumatong siya naging 900,000. Nabayaran ko yun. So nagbabayad ako, hindi ako bayad sa kuya ko yan. May utang ako kay kuya. Ngayon may utang ako kay Gladys. May utang ako sa mga iba pang credit card. Nagtatawag sila, hindi ko sinasagot. Nagtatago ako. Pero don't worry, babayaran ko naman sila. And makakabayad naman tayo. Kasi si security pa nga, nabayaran ko eh. So hindi natin tinatakbuhan yan. Kasi nga, ayun no, sipin mo from negative 4 million tayo. Natin nga mga nasa 2 million na lang ngayon. At ayun, so ngayon is the best time to invest for me. So may mga extra pa kayong cash, pwede kayong mag-invest ngayon. Bili kayo ng sa PSEI. Magbagsak kasi yung PSEI, hindi sumabay sa S&P yan eh. Bagsak sila eh. So kaya maganda mag-invest doon. Sa crypto, maganda mag-invest pa rin sa crypto. Bakit? Hindi nagkaroon ng alt season, and sa tingin ko ang alt season ngayon siya papalo. Bakit? Kasi maraming mawawalan ng trabaho, mawawalan ng maraming malulugi na kumpanya. So saan sila pupunta? Gagawin nila, nasa bahay lang sila syempre. So natandaan niyo yung Axie, play to earn. Natandaan niyo yung mga play to earn na NFTs. So yun ang magiging, sa tingin ko for me, yan ang magiging alternative sa mga walang trabaho, sa mga job losses, sa mga natanggal sa trabaho. Magiging alternative yan. So magiging malakas ulit yung mga yan, ang mga play to earn na yan. And yun, once na umangat ulit yun, sa tingin ko pag umangat yun, it's another wave going up and a big drop again. So magdo-double top na kasi siya from the top ng $165 ang Axie. So nasa $1 lang ngayon. And pag pumalo siya ulit ng 165, so isipin nyo yung investment doon magiging 1 times 100 plus. Napakasarap nun. Pero syempre not not guaranteed. Pwede pa talaga siya bumagsak. Sabihin pwede mag times 10 lang, mag times 5 lang. Pero but still that pag ganun kasi ang nangyayari pag alt season, ang mga exponential increase yung mga nangyayari diyan. But then, so this is not a financial advice. Ayun ang gagawin ko. May mga holdings ako ng mga Axie ngayon, bumibili ako ng mga yan. Meron din pala yung sa medyo nagpaparamdam kasi yung quantum computing, na sinasabi nila mas mabilis sa Bitcoin, na baka siguro after this AI yun naman ang papalit yung quantum na yun. So malakas kasi ang AI din yun, and AI token din pala meron din ako, ICP then yung mga yan. So yun, pag nag times 100 ulit yung pag bumalik, so sa akin kasi for me, ang Bitcoin, Ethereum, yan, XRP, yung mga top 3, mga top 10 siguro na mga coins, na break nila yung all time high nila. And may mga ibang altcoin na from the bottom talaga, na break nila yung mga all time high nila. So I guess again,
patingin ko yung mga holdings ko na mga altcoins, ay ganun din yung mangyayari. So medyo mabilis ang mga pangyayari, pero mabilis din ang pagbagsak ng mga yan. So once na umangat yan, sa tingin ko I will not ride down. Magpapaiwan na ako sa taas. So yun, medyo hanggang dito muna. Siguro see you again tomorrow. Bye bye. Kung gusto niyo pa may mga matutunan about this crisis na to, please don't forget to subscribe. And bounce out, may tumatawag, bangko. Hindi, bola yan, nag-game pa yan.